Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, Bagyong Dindo at pinag-iibayo nitong hanging habagat inaasahang magdadala ng ulan sa iba't ibang lugar sa bansa. Magiging taya ng panahon, alamin. Isa pang binatilyong tinamaan ng kidlat sa San Mateo, Rizal, pumanaw na. Binatilyong nangunguha ng insekto sa Pangasinan, patay rin sa lightning strike. Dahil sa serya ng bawas presyo sa produktong petrolyo, minimum na pamasahe sa jeep, gustong ibalik sa 750 na isang grupo. Para mabawasan ang mga insidente umano ng diskriminasyon sa eskwelahan, pagtuturo ng gender education sa elementary at high school ipinanukala sa Kamara. Pinag-aagawang Baho de Masinloc at Spratlys matutunghayan sa mga sinaunang mapang nakadisplay sa Maynila. At replika ng mga kabaong, trono at karwahe ng mga pharaoh ng Ancient Egypt tampok sa exhibit sa France. Inyo pong napapanood ang latest satellite image mula sa Weather Central kung saan makikita mong patuloy na kumikilos papalapit sa Bicol Region ang Bagyong Dindo. Dahil sa bagyo at sa pinag-iibayo nitong hanging habagat, ay asahan pa rin ang pag-uulan bukas. Sa ilang lugar sa Northern Luzon at Central Luzon, kalat-kalat na pag-ulan ang inaasahan. Mas uulanin naman ang malaking bahagi ng Visayas. Ganito rin ang magiging lagay ng panahon sa Mindanao. Ayon naman sa Pag-asa, inaasahang tatama sa lupa sa bahagi po ng extreme Northern Luzon ang Bagyong Dindo kung hindi po magbabago ang kanyang pagkilos. Para sa iba pang detalye ukol sa bagyo, may live report mula sa Pag-asa ang ating saksing si Dano Tingkungko. Dano? Igan Maris, hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa rin itinataas na public storm warning signal kaugnay sa Bagyong Dindo. Batay sa latest monitoring ng Pag-asa, huling namataan si Tropical Storm Dindo sa layong 540 kilometers silangan-hilagang silangan ng Vira, Catanduanes. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 kilometers per hour. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 65 kilometers per hour at bugso ng hanging aabot sa 80 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, kung magpapatuloy ang kilos ng bagyo, inaasahan nilang tatama sa lupa si Dindo sa bandang Batanes at Calayan Group of Islands Huwebes ng gabi. Inaasahan din daw ng Pag-asa na magdadala ang bagyo ng aabot sa 10 to 15 millimeters per hour na rainfall sa lugar ng Visayas at Southern Luzon. Maituturing itong heavy rainfall volume. Hindi naman daw inaasahan na makararanas ng pagulan ang silangang bahagi ng Luzon, partikular ang Cagayan, Aurora at Quezon, bagamat magiging mahangin daw sa mga lugar na ito. Inaasahan din na palalakasin ng bagyo ang hatak sa hanging habagat na nararamdaman na raw ngayon sa Mindanao at Visayas. Ang mga pagulan daw sa Metro Manila kaninang umaga, hindi raw epekto ng bagyo o maging ng hanging habagat. Sa halip, sanhi raw ito ng wind convergence o pagsasalubong ng hangin mula sa magkakaibang direksyon. Inaasahan din ng Pag-asa na dahil sa mas malakas na hatak ng hanging habagat, makakaranas na malakas na alon ng western seaboard ng bansa, partikular ang Visayas. Bagamat nasa dagat pa, malayo pa rin daw ang posibilidad na lumakas ang bagyo. Yung mga pinapakita namin ng mga tools natin ay hindi siya magiging isang typhoon category bagyo. Ina-enhance na rin niya yung ating southwest monsoon. At bukas, pag-angat niya, inaasahan natin na yung pati yung Southern Luzon at maging dito sa Metro Manila ay maapektuhan na rin ng southwest. Igan, Marisa, ayon sa Pag-asa, posibleng bukas ng umaga ay maglalabas sila ng public storm warning signal kung hindi raw magbabago ang direksyon at pagkilos ng bagyo. Sa Biyernes ng umaga naman inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Dindo. At live pa rin mula rito sa Pag-asa sa Quezon City, ako si Dano Tingkungko, inyong saksi. Pumanong na rin po isa pang binatilyong tinamaan ng kidlat sa San Mateo, Rizal. Ayon sa Pag-asa, sa bawat 600,000 kidlat, isa rito ang may tsansang tumama sa isang tao. Kung paano makakaiwas sa sakunang ito, alamin sa report ng saksing si Haji Rieta. Abot-abot ang hinagpis ng mga magulang ng 13 anyos sa si Jason o Pipoy Cristobal. Si Pipoy ang ikalawa sa mga tinamaan ng kidlat sa San Mateo, Rizal kahapon na binawian ng buhay. Walang-wala po kami talaga. Yung anak ko na wala pa yung tanging mapagmalsa at mapag-alikaso. Ay. Talaga?
Hindi matanggap. Parang hindi matanggap mo ano ko yung ng anak ko. Walang nakitang sugat ang mga doktor kay Pipoy, pero maraming pasa sa kanyang likuran na anilay posibleng dulot umano ng pagtilapon ng biktima ng tama ng kidlat. Minemeasure yung kanyang kagisingan or awakeness. Base doon sa measurement namin, GCS-3 siya. Yun yung pinakamababang score na nabibigay namin sa mga pasyente. Ibig sabihin, wala siyang movement, wala siyang verbal output, di siya nagsasalita, at hindi bumubukas yung kanyang mata. So basically, it's what you call comatose. Sa kubo kung saan sumilong si Pipoy at 5 iba pa sa kasagsagan ng ulan kahapon, makikita ang nasunog na bahagi nito. Nagkabasag-basag din ang salamin ng orasan sa kubo. Dito sa kubong ito, pansamantalang sumilong ang mga biktima dahil sa lakas ng ulan nang bigla umano silang tamaan ng kidlat, at sa lakas nga ng pagtama ng kidlat sa kanila, ang ilan ay tumilapon pa hanggang sa bahaging ito ng kubo. Sa hiwalay ng insidente sa Ordaneta, Pangasinan kahapon, patay rin matapos tamaan ng kidlat ang 17 anyos na si Eugene Lopez habang nangunguha ng insektong ararawan para ibenta. Mukha niya, buha niya, tumigas na. Haga niya, nakanganga na. Tapos yung mata, pulang-pula yung mata kahapon. He is very young to die. Parang hindi pa dapat sana. Kaya lang, siguro kaloob ng Panginoon yan. Sa Linapakan, Palawan naman, natagpuan kanina sa dagat ang mga sunog na katawan ni Ryan Toto Ranis at Jomar Dilao, 17 at 18 anyos. Posibleng tama rin daw ng kidlat ang kinamatay ng dalawa. Ayon sa Pag-asa, sa bawat 600,000 kidlat, isa rito ang may tsansang tumama sa isang tao. Kaya payo ng mga eksperto, kung nasa open field at kumikidlat, mag-crouch position sabay takip sa tenga. Pero wag daw hihiga o dadapa dahil mas maraming dadaloy ng kuryente kung lupang tamaan ng kidlat. Wag ding hawak sa tuhod para hindi na raw mag-circulate sa katawan ang kuryente. Wag ding hawak sa lupa, puno, mga kable at tubong may tubig. Kapag nasa loob ng bahay, lumayo sa mga bintana. Ako si Haji Rieta, ang inyong saksi. Sa ibang balita, dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng diesel, ipepetisyon na ng isang commuters group na ibalik sa 750 ang minimum na pamasahe sa jeep. Saksi si Julius Segovia. Kumpara sa bilang ng dagdag presyo, batay sa datos ng Department of Energy, ay mas maraming beses na raw nag-rollback sa presyo ng diesel ngayong taon. Mas malaki na rin ang kabuang halaga ng rollback, kaya mula Enero, bumaba na raw ng mahigit 4 na piso ang presyo ng diesel kada litro. Dahil dito, bukas na bukas ay ipepetisyon ng National Center for Commuter Safety and Protection o NCCSP na ibalik sa 750 ang kasulukuyang 8 pesos na minimum fare sa jeep. Nag-ikot na kami at nakita namin na ang average ngayon is 37.65. Marami nang nasa 37 level at panahon na para kami ay makapagpetisyon sapagkat alam namin bababa pa ito sa mga darating na buwan. Kapag bumulusok pa raw ang presyo ng diesel sa 35 pesos kada litro, ihingi pa raw ang commuters group ng dagdag pang 50 sentimong bawas pamasahe sa jeep para maging 7 pesos na lang ang minimum fare. Pero pag alma ng transport group na pasang Mazda, 36 peso at hindi 37 peso level ang batayan nila para magpatupad ng bawas pasahe. So hindi pa napapanahon sa ngayon. Napakalaki ng aking pangamba. Ako'y kinakabahan sa big train nito, baka mamaya biglang sumirit pataas ang presyo nito. Huling nasa 7 pesos ang minimum fare sa jeep ng February 2009. Ang presyo ng diesel noon, nasa mahigit 28 pesos kada litro. Ngayon, naglalaro pa rin sa 37 hanggang 39 pesos ang retail price ng diesel. Ang LTFRB, bagamat aminadong napapanahon ng fare adjustment dahil sa laki ng oil price rollback, tiniyak na babalansihin pa rin ang interes ng mga pasahero at mga tsuper. Huwag po tayo kaagad umasa na dahil bumaba yung presyo ng langis ay kaagad bababa din yung pamasahe. In the same manner na pagka tumataas ito, hindi naman tayo na dapat umasa na kaagad din papataas natin yung pamasahe. Gayunman, ang naunang petisyon na ibalik sa 30 pesos ang kasulukuyang 40 pesos na flag down rate sa taxi, posibleng madesisyon na nasa linggong ito. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi. Kasunod ng linggo ang oil price rollback. Ang tanong ngayon ng mga mamimili, magkakabawas presyo rin kaya sa mga pangunahing bilihin? Nagbabalik ang saksing si Julio Segovia.
Kahit pag gumagamit ng krudo ang mga biyahero sa pagde-deliver ng mga produkto, hindi raw ibig sabihing magmumura na rin ang mga bilihin dahil sa mga oil price rollback. Yung calculation nga namin, less than 1%. Kaya yung pagbaba rin ng presyo, maliit rin ho yung impact nun sa presyo ng goods. Sa sardinas halimbawa, may epekto sa presyo ang hinigpitan noong supply ng isdang tamban dahil sa fishing ban sa Zamboanga. At sa latest monitoring nga ng DTI, tumaas pa ng 50 sentimo ang presyo ng isang brand ng sardinas. In the last few months, hindi naman tumataas yung presyo ng ating tin plates. So ang rason is more on the supply of the tamban. Epekto naman ng masamang panahon sa supply ang dahilan ng na-monitor ding dagdag presyo sa ilang isda at gulay. Sa monitoring ng DTI, ang isdang alumahan, 40 pesos ang itinaas sa presyo kada kilo. Ang gulay na bituelas naman, mula 50 pesos kada kilo, nasa 60 pesos na ngayon. Pinuntahan ko ang Kamuning Market at dito, hanggang 30 pesos ang iminahal ng ilang isdang dagat. Wala naman may ulan, ganyan. Mahirap ang isdang dagat. Tsaka mahal pa ka. Pag kami bagyo, yan mahirap lalo yan. Tapos pagkaliwanag, ganun din, kukonti ang huli. Gumalaw man ang presyo ng ilang bilihin, tinayak naman ng DTI na sako pa rin ito ng itinakda nilang suggested retail price. Gayunman, binalaan pa rin ng ahensya ang mga nagtitinda na huwag magsamantala sa presyo. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.